Isang pagpalang umaga po sa ating lahat at tayo papatuloy sa ating gawain sa pagtutulog ng tinapay at pag-inusama. Ako ay babasa ng talata sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 20. At ito po ang sinasabi, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ay binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus sa gabing siya'y pagkalulo ay dumangkot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hawakan ng saro pagkatapos sa mga hapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo mag-isinom sa pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kain ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom ng saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapuat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom ng saro. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo po ay bukod at maraming. Kung Diyos Ama na makapangalihan sa lahat, ang aking po sa papasalamat na muli ay pinagkalapit po sa amin ang pagkakataon na lalahanin namin ang kadalaan ng anak na si Kristo Jesus. Darating Panginoon, hawak ng iyong lingkod, atas ng ubas na sinusimbolo sa dugo, at tinapay ng liladura na sinusimbolo naman sa kanyang katawan. Dalangin namin Panginoon na paspasan po ang mga pamilya nito, at ang bawat isa po sa amin ang katanggap. May pagkaroon po sa amin ang kapatawaran ng mga pagkakasala at gayon din ang pagkaroon sa amin ang pananampalataya Panginoon. Ito po ang aming sinasamo at nagdangin. Sa ngalan po na yung anak na si Kristo Jesus ang tagapagligtas. Amen. Kasama lang po tayo para sa pagpampagat. Ito sa 1 Corinthians 16 verses 1 to 2 sinasabi, ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyo gaya ng utos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng isang linggo, ang bawat isa sa inyo ay bukod na magsimpan ayon sa kanyang giniginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpayagko. Patawitin po natin ang Bringing Bones. Sowing in the morning. Ready? Sing. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide and the dewy eve, waiting for the harvest and the time of reaping, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Going forth in weeping, sowing for the Master, though the Lord sustain our spirit of increase. When our weeping's over, He will bid us welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves.
sa buhay at kalakasan at nalagyan namin sa mga oras na ito. Dalangin namin, Panginoon, ang mga salapi namin sa itong pagkakagal. Naway magamit ito sa pagpapalaganap ng iyong salita, gayon din sa pagpapaulad ng bahasa ng bahay ito. Dalangin din namin na makatulong ito sa ilang kapatid po namin na kailangan sa mga pinansyal, Panginoon. Gayon din, Panginoon, hihiling namin na ingatan at gabayan po kami sa mga sunod na araw. Magkaroon din po sa amin ang mga pangailangan sa aming mga pisikal na pangatawan. Ngayon din ay gabayan kami sa mga trabaho at negosyo. Humihiling din namin, Panginoon, na magkaroon din po sa amin ng kapayapaan sa mga puso at isipan. At magkaroon din po sa amin ang mga hihiling. At sa mga bagay, Panginoon, hindi mo nasalipit ang mga labi. Patuloy po namin hihiling at pinapasalamatan sa harap po ng iyong anak na si Kristo Jesus at iyong tagapagligtas ngayon kailan. Amen. Amen. Muli po tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga kapatid na dumalo sa araw na ito. At nawa palagi tayong mainit sa ating pananampalataya sa Diyos. At ang mga aral na ating natutunan ay sa puso po natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Meron po kayong katanungan tungkol sa ating paksa na inilatag. Sige po kay Brother Limon. Ang sabi sa Bible, brother, hindi dapat gamitin sa walang kaguluhan ang pangalan ng Panginoon. Paano yung pagkanta na ginagamit ang Panginoon? Hindi katulad sa ating pagkanta. Opo, may ano rin po. Opo. Meron din pong paglapastangan doon sa pangalan ng Panginoon. Kasi yung nga po sinabi kanina, nasa langit siya at siya ay dapat pinupuri. Hindi dapat pinapasok. May mga kanta po, tama po kayo, may mga kantang hindi itong hymnals na to, kundi yung mga kantang mga lumalabas yung naka-insert yung pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So nakikita natin, may kasalanan din itong mga Apo. Katulad sa pagkakasal. Apo. Halimbawa, katulad ng mga Mormons, born again, hindi naman pakakuha ng Panginoon, ayaw niya ang mga ganyan mga pananampalataya. Sila nagkakasal din, pero hindi sila pinakikita ba sila ng Panginoon doon sa pagkakasal nila? Dahil sila yung tatlo na nakakakita. Okay. Ayon po sa batas naman, tungkol naman po dyan sa kasal, basta po ang requirement sa amin, kahit anong pang-religion, basta may lisensya, pwede magkasal. Ngayon, doon naman po sa part na kung ang ginagamit naman nila halimbawa ay mga Bible verses, makikita natin na siguro naman tatanggapin ng Diyos. Maliban na lang kung iba ang pangalan, halimbawa, hindi sa Bible, kasi yung ibang kasal, diba? Sabi natin sa Muslim, Quran ang ginagamit, mahirap hatulan kung hindi legit o kagaya ng lalaki sa lalaki, tinatanggap ng iba. Basta nagmahal daw, pamilya din naman, pwede raw. Sa Diyos, hindi. So, sa atin, ang lagi lang po natin batayan, yung salita ng Diyos, yung Biblia, na siyang magagamit natin sa mga ganong bagay na meron tayo na ipapakita na pruweba po. Sa mga taong, kumbaga, nagsisiyasat sa atin, umahanap ng katotohanan, kagaya na yung mga preacher, ang stand namin, may talata. Hindi kami nagsasalita dito sa harap ng sa sarili lang namin na, kumbaga, kagaya yung iba nagsasalita na motivational, diba? Nakita natin yan. Wala nang Bible na ginamit, kabisado na yung nakasulat. Mahirap po yun, baka magkamali ng word. Maganda binabasa. Po. Salamat po kay Brother Limon at nawa. Interesting to kasi hanggang lesson number 23.